O ano pang tinatayo-tayo mo dyan? O bilis! Magluto ka na dun sa kusina. O baka naman, gusto mo pang kalagkarin kita dun sa kusina. Ma! Ma! Tingnan mo to, dali. Nakasama ko sa top 20. Wow, mabuti naman! Congrats, anak! Ate, nakapasok ako sa top 20. Congrats! Anong niluluto mo? Yung paborito mo, adobo. Sige, tulungan na kita dyan. Hindi na kailangan tatawagin na kita pagkatapos. Sige, dito na lang muna ako. Samantha, pabayaan mo siya sa mga gawain na kagaya nito. Tungkulin niya yun. Pero ma, paborito ko yun. At saka gusto ko rin naman malaman yun, lutuin. Nandyan ang ate mo. Sa kanya mo na lang ipaluto lahat ng gusto mo. Pero ma, hindi naman ako pwedeng umasa palagi kay ate, ma. Kailangan ko rin matutunan gawin ang mga bagay-bagay. Naman hindi. Masyado mo na kinakawawa si ate, ma. Paano na akong umalis si ate? Masyado nyo na ako ni-spoil ni Papa. At saka hindi nyo rin ako papayang gawin ang gawaing bahay. Tita, Samantha, kakain na po. Anak dear, bitawan mo na ang ate mo at marami pa siyang gagawin. Di ba, Amelia? Ate, Tama si Tita Sam. Madami pa akong gagawin. Mag-uusap tayo mamaya. ma, si ate. Samantha, di ba sinabi na sa'yo ng ate mo na madami pa siyang gagawin? Tara na at kumain na tayo. Ikaw na bata ka? Anong sinabi ko sa'yo, ha? Ano na namang mga salita ang pinakain mo sa anak ko? Ano? Hindi ka sasagot? Matuto kang lumagay sa kinalalagyan mo. Sa tingin mo ba, pag nakuha mo ang simpatsya ng anak ko, titigilan kita? I loathe your every existence. Kaya bakit naman kita titigilan? No one wants you. Alam na alam mo yun. Alam na alam. Tandaan mo ang mga sinabi ko sa'yo. Kung hindi, hindi lang yan ang aabutin mo. Amelia, pumunta ka muna dito. Ano itong naririnig ko sa iyong nanay na nagiging masamang impluwensya ka daw sa kapatid mo? Panganay ka, matuto kang maging role model sa kapatid mo. Tigilan mo na rin kakasama ang kapatid mo sa mga wala mong kwentang ginagawa. Madaming mas mahalagang bagay na matutunan ng kapatid mo na importante. Naiintindihan mo ba ako? Punta ka na dun. Bakit di mo ako pinakopya? Di ba ang usapan natin, pakukopyahin mo ko? Ang pangit-pangit ng damit mo, mukha ka pang dako. Excuse me? Pinagbabawal ang pambubulis sa kapwa ka eskwela. Kaya tigilin mo na yung ginagawa mo. At sino ka naman? Aba, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag mong sabihin may bala kayong tumakas. Ano naman kung gusto namin umalis dito? Matuto kang lumagay sa kinalalagyan mo. Sa tingin mo ba, pag nakuha mo ang simpatsya ng anak ko, titigilan kita? I loathe your every existence. Kaya bakit naman kita titigilan? No one wants you. Ang lakas naman ng loob niyo na tumakas sa akin. Isa ka lang naman sa pakalamera na hindi marunong lumugad sa kinalalagyan niyo.
sabihin sa akin kung ano nangyari. Mabait na bata po si Amelia. Hindi niya po magagawa ang sinasabi niya sa akin sa telepono. Ako ang sinasabi ko, Mrs. Ako nga rin po ay nagtataka at itong si Miss Ramirez ay isa sa matatalinong estudyante dito sa paaralan. Ngunit nangyari na po ang nangyari at gusto po ng magulang na patalsikin si Miss Ramirez sa paaralan. Baka naman po may malaking pagkakamali. Mabuting bata po si Amelia. Hindi niya po magagawa ang maggawa ng gulo. Di ba, Amelia? Kung magagawa, ma'am, una po sumugod ng inyong anak. Marami pong nakakita at ngayon po si Mr. Tess ay nasa ospital. Ano na po mangyayari sa anak ko? Usapan po namin, ma'am, na isuspindi na lang po si Miss Ramirez ng 2 buwan. Maraming salamat po mga hindi niyo pinatawag si kakakahala. Sisiguraduhin ko po na kapag sasabihin ko ng mabuti si Amelia. Maraming salamat po mga mawala po kami. Ano na naman bang pumasok dyan sa kukote mo at manakit ka ng klase mo? Matagal ko na sinasabi sa'yo, huwag mong dadalhan ng kahirang pamilya na to. Diyan ka naman magaling. Ang dalhan ng kahirang pamilya na to. Napakawala mo talagang kwenta. Sana, nawala ka na lang. Oh, andyan ka na pala, Paolo. Oh, anong ginagawa niyo dyan? Ito kasing anak mo, kadadating lang. Ay, nung labas ko yung natisod. Buti at nasambot ko. Nagdahanda nga sa susunod. Para kang bata. Pumasok ka na muna doon sa kwarto mo. Mag-uusap na kami ng nanay mo. Ay, Kumain ka na ba? O baka gusto mo ipukahan mo na hindi na. kita makakain Mapo ka sa muna. kusina. Ano bang gusto mong pag-usapan? Napaka-seryoso yatang masyado. Tumawag sa opisina ng teacher ni Amelia. At ang sabi sa akin, 2 buwan siyang suspended. Paano nangyari yun? Hindi ba't hinabiling ko sa'yo na bantayan mo mga bata? Paano hindi mo suspend ang anak mo? Inanak kita kaklase niya. Ayun, yung estudyante nasa ospital pa rin. Paano? Bakit? Hindi niya magagawa yun. Yun nga din ang pinagtataka ko. Ewan ko ba dyan sa anak mo, patigas ang ulo? Bakit hindi mo kaya kausapin? Pag tinatanong ko, hindi naman umiimik. Nga pala, mahal. Tuloy pa ba yung pagpunta natin sa Palawan? Gusto mo ba ituloy? Siyempre naman, matagal ko lang hinihintay yun. Ikaw ang bahala. Naisip ko rin pala, huwag na kaya natin sama si Amelia. Para mapag-isip-isipan niya naman yung mga pagkakamaling nagawa niya. Bahala ka. Punta mo na ka ng kwarto. Pagod ako ngayong araw. Tama ba itong ginagawa ko? Ate, gumising ka na, may naghahanap sa'yo. Sino naman? Ang aga naman. Wala naman pati nagsasabi sa akin na may pupunta dito sa bahay. Hindi ko alam, ate, basta nung lumabas ako, ikaw ang hinahanap. Eh si tita nasan? May pinuntahan si mama. Sige na. Sabi na lang sa mga naghahanap sa akin, teka lang at mag-aayos lang ako. Sige, ate. Good morning. Sino po sila? Good morning, Amelia. Ako nga pala si Sarah. Ito naman si Alexa, yung tinulungan mo sa bully kahapon. Ano po sadya niya? Ba't kayo pumunta dito? Ano kasi, Amelia? Sinamahan ko lang tong kaibigan ko si Alexa. Sabi niya kasi may sasabihin daw siya sa'yo. Gusto ko sana mag-thank you sa'yo, Amelia, kasi niligtas mo ako kahapon sa bully. Hindi ko kasi alam kung ano na nangyari sa akin, kundi mo ang ligtas, kaya salamat. Uy, huwag kang matakot sa akin. Ako lang to, ano ba? Kahit siguro sino makakita sa inyo gagawin yung ginawa ko. Pero nasuspend ka. Okay lang yun, ano ba? Kasalanan ko rin naman kung bakit nangyari yun. Ngayon sana, kung okay lang sa'yo. Ngayon lang kasi kami pwede lumabas eh. Kinabukasan kasi may pasok ulit. Tanong ko muna sa kapatid ko, nag-iisa lang kasi siya eh. Okay lang po sa akin, ate. May pagkain naman po dito. Hindi yata ako makakahindi. Akala ko kung saan ako dadali, sa tabing dagat lang pala. Hindi kasi namin nararamdaman yung kapayapaan na gusto namin, kaya lagi kami dito natin. Tama si Alexa. Dahil nga kaming dalawa lagi magkasama. Ginugusto pa namin na pumunta dito. Ang ganda, no?
Oo naman, napakaganda. Dahil na ako nakapunta sa ganito kapayapang lugar, kaya nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. Ano ba? Kami dapat magpapasalamat Tama sa'yo na, kasi. kanina pa kayo nagte-thank you. Mag-enjoy na lang kaya tayo. Halika rito, sumugal ka ng 10 minuto. Sabay Thank you sa pagsama sa akin dito ha. Alam kong busy kayo pero sinamahan niyo pa rin ako. Ano ka ba? Simula nung niligtas mo itong si Alexis sa gilid, alam na namin magiging matalik tayong magkakaibigan. Sus, ako pa niloko nyo. iwan natin silang lahat, tayo muna hanggang sa pagdilat pupurahin lahat ng alaala kasama sila. Saglit lang tayo munang dalawa, saglit lang tayo munang dalawa. Wait lang, may pupuntahan lang ako. Amelia! Amelia! Batayin mo siya, tatawag lang ako ng ambulansya. Pinitin mo siyang gumising. Amelia! Mabuti naman at gising ka na, Miss Amelia. May nararamdaman ka po bang kakaiba? Wala naman, Dok. Ano po ba nangyari sa akin? Ba't po ako nandito? Miss Amelia, dulot po sa matinding depresyon, hindi na po nakayanan ng katawan nyo, kaya po nawalan po kayo ng malay. Mauna na po ako, Miss Amelia. Wait lang po, Dok. Ano po iyon? Maaari ko po bang malaman kung sino po yung nagdala sa akin dito? Ang natatandaan ko lang po, kasama ko yung mga kaibigan ko. Miss Amelia, may babaeng nagdala sa'yo dito at pagdating niya, sinabi lang ang pangalan at kung ano nangyari sa'yo. Huwag ka na mag-alala, binayaran niya ang buong gastusin, kaya magpahinga ka na at yun ang kailangan ng katawan mo. Sige, Dok. Salamat po. Sige, mauna na ako. Ma! Andito na si ate. Kamusta ka na, Samantha? Ikaw ang kamusta, ate? Saan kang galing at bakit ilang araw ka nawala? Pumasok ka muna sa loob at mag-uusap kami ng atin. Pero ma, Sinabi kong pumasok ka, di ba? at ikaw, Saan ka naman galing, ha? Pinuntahan lang po ako. May pinuntahan, ha? Nagpapatawa ka ba? Ang tagal mo bago nakauwi. Wala ka namang kwenta, nagre-rebelde ka pa. Pumasok ka dito sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? tinawag niyo daw po ako. Saan ka ba galing? Ano ba pumasok sa utak mo? Ilang araw ka nang nawawala? Pinuntahan nga lang po ako. May pinuntahan? Tapos ano, aalis ka ulit? Aba, hindi naman pwede yan. Tandaan mo hanggat nasa pamamahay kita, akong masusunod. Ano ba nangyayari sa'yo? Simula na nakilala mo mga kaibigan mo na yan, tumigas ng ulo mo. Huwag mo po sila idadamay. Wala po silang kinalaman kung ba't ako nagkakaganto. Ha? Wala? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Kung alam ko lang na kung kakaganyan ka, ikaw na lang sanang nawala, hindi ang ina mo. Tama na pa? Alam ko naman na akong dahilan kung bakit nawala si Mama. Kung magiging ganito lang sana ang buhay ko, sana hindi
pagod na. Yung pananakit sa akin ni Tita Natasha, alam mo ba yun? Di ba hindi? Halos ayaw ko na yung buhay ko sa pananakit sa akin ni Tita Natasha. Hindi yan totoo. Mahal ka ng tita mo. Hindi niya yan magagawa. Paano hindi pa? Kita mo to? Galing lahat lang to sa kanya. Tapos yung mga kaibigan ko, sila lang naman nagparamdam sa akin na mahalaga at importante ako. Na may kwenta ako. Pa sila lang yung nagmahal sa akin tapos sasabihin niyo sila yung dahilan kung bakit ako nagkakaganto? Paalam niyo ba kung saan ako galing ng ilang araw kaya ako nawala? Nandun ako sa ospital nagpapagaling. Pagod na ako. Pagod na. Tama na, Amelia. Amelia. Hindi kita kaya nakikita nagkakaganyan. Please, bumili ka na sa dati. Sa dati, tita. Tita, ako to. Simulat sa pulganto na ako. Ano sinasabi mo? Kumalma ka, Amelia. Matagal na silang wala. Patahimikin mo na sila. Ano wala, tita? Nakita si Papa, oh. Pa, nasan ka? Huwag mo naman akong iwan gaya ni Mama. Matagal na silang wala, Amelia. Wala na sila. Hindi totoo yan. Buhay pa si Papa. Amelia! Tigilan niyo ako. Ayoko na. Nahihirapan na ako. Napakawala mong kwenta. Dapat, hindi ka na lang nabuhay. Galing no, Sahara. Ipapaliwala natin siya. Napakawala naman yung kwenta. True ka dyan, kaibigan daw. Nagpapatawa ta siya. Nakakasawa nga siyang kasama. Napakawala mong kwenta. Dapat, hindi ka na lang nabuhay. Napakawala mong kwenta. Dapat, hindi ka na lang Tumigil nabuhay. kayo! Hindi! Kumalma ka, Amelia! Amelia! Ano pong nangyayari? Bakit may naririnig akong mga boses? Ano pong gagawin ko? Kumalma ka muna, Amelia. Umuwi na muna tayo, pwede? Ikukwento ko sa'yo ang lahat ng nangyari. Naupo ka muna at kukuha kita na mainom para kumalma ka. Ito, Amelia. Uminom ka muna. Tita, ano po bang nangyayari? Bakit ganito? Hindi ko po maintindihan. Ganito kasi yan, Amelia. Paano ko ba sisimulan? At isang taon nang wala ang papa mo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng puso mo na wala na siya. Kaya ayan, gumagawa ka ng senaryo na buhay pa siya. Pero tita, buhay pa naman talaga si Papa. Araw-araw ko pa siya nakikita. Tsaka, bakit ako maniniwala sa'yo? Araw-araw mo ko sinasaktan. Kita mo to? Lahat na to galing sa'yo, tita. Wala akong nakikita, Amelia. Kasi hindi naman talaga kita sinasaktan. Tingnan mo mabuti. Di ba wala? Lahat ng yung ginagawa mo lang sa isipan mo. Kita mo to? Kita mo, di ba wala? Saka yung mga kaibigan mo, isa lang din sila na binubuo mo sa iyong isipan. Pero tita, sila yung nagdala sa akin sa ospital. Sila yung kasama ko ng birthday ko. Sila yung nandyan tuwing malungkot ako. Tita, sila yung mga kaibigan ko. Wala kang kasama na Sumagal ka ng 10 minuto. Sabay tayong maglalayag sa kawalan, sakay ng ating isipan. Nakita ka nga namin sa tabing dagat, nag-isa ka lang nilatag na para magkatibig. Sa kawiti mo, nag-isa ka lang din nun. Pagkatapos kang dalhan sa mata ng kaibigan mo alis na siya. Dahil gusto ko pag-isa at doon sa ospital. Ako ang nagdala sa'yo. Kasi sinundan kita nung umalis ka. Bigla ka na lang kasi umalis. At nang naabutan kita, pagkulan ka ng mami. Pero tita, paano?
Hindi totoo lahat ng sinasabi mo. Totoo silang lahat. Maniwala ka sa akin, Amelia. Lahat ng yun ay gawa-gawa mo lamang. Totoo lahat ng yun, Amelia. Gusto mo pa bukas bumisita tayo sa doktor? Saka, gusto mo bisitahin din natin ang photo ng magulang mo. Matagal mo na rin kasi silang hindi nakikita. Pagod na ako! Mag-iisang taon na rin, simula nang nawala ka. Hindi ko inakala na susunod ka din sa kanila. Akala ko ba, Amelia, okay na ang lahat. Buong akala ko makakasama ka pa namin ng matagal sa mata, pero hindi pala. Simula noong nawala ka, nawalan na ng sigla ang tahanan natin. Naging malungkot na rin sa Samantha. Malungkot man, pero kinakaya na yan. Siguro masaya ka na dyan sa itaas. Alam mo ba, nung bago pa lang kami nagkakilala ng papa mo, lagi niya sa akin kinukwento kung gaano siya kasaya kasama ang mama mo. Kung gaano siya kasaya nung sinagot siya ng mama mo, at kung gaano siya kasaya nung nagpakasal sila. Lalo na nung nalaman nila na padating ka sa buhay nila. Nakakalungkot lang na isipin na sana naging isang masayang pamilya kayo kung lahat kayo ay hindi nawala. Siguro talagang tinadhana na maging ganito ang hinaharap nating lahat na nagkakilala kami ng papa mo at maranasang maging isang pamilya kahit sa madaling panahon. Madaya yung papa mo iniwan agad tayo. Yan tuloy, sumunod ka. Alam ko naman na kahit ganun nangyari, masaya naman kayong lahat. Kahit papaano, diyan mararamdaman mo ang kalinga ng iyong ina at ang pagmamahal ng iyong ama.